Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras ko niya mga tugang, alas 6:04 nin pag-aaga. Good morning! Good morning! Good morning. Good morning. Sabado. Good morning. Marinaga, magandang umaga. Ano pa man na greetings na naintindihan nindo, basta importante baray ang aga. Sabado ko dyan, kaya makatugang iniba naman kita sa programa sa loob ng isang oras. Anong pitsarang ko dyan? Yes! Agosto a 10, taon 2024. Ayun. Madali naman ang kabagaan kambulan kan Agosto. Aram taraan na sunod na bulan. September mga tugang, inaabangan na si Jose Marichan. Pero digi sa Naga, sa Kamsur, sa Bicol, ang bulan kan September, siribot yan, ulikan kapistahan ni Nuestra Señora de Piña, Francia. Ano? Kumusta ang mga parantaban niya to sa interong probinsya kang Camarines Sur? Araw kan dati kita po na antabianan. Simulcast. Ali po sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Naantabihan kita dyan sa 99.9 WEB FM Kamsur sa Rinconada. Good morning mga taga Rinconada. Dyan sa Baaw may mga mangyaring road closure sa pinakasentro sa mga maabot na next week. Para sa sendang importanteng okasyon na selebrasyon. Good morning man sa mga taga dyan sa Partido area, sa mga taga Karamuan, taga-presentasyon. Yan, sabi ni Oka, parati kita na antabihan dyan sa iyong banwaan na Pigmundagan and Siruma, ang presentasyon. And syempre dyan sa mainland Partido, sa Lagunoy, sa Tigaon, dyan sa Manuang Kanggawa, Camarines Sur. Good morning po sa inyo. And syempre, nakantabay sila sa 99.3 KM Kakampi Partido. At sa mga parantaban niya sa BBS FM sa 91.9 sa Naga City, partikularmente sa mga taga-Naga, good morning. Sa mga taga-Tercer Distrito na nagkuriyat na mga tarpulin. Puro asenso, puro pagubago, puro kung ano-ano. Nagpapadala ng mga tarpulin sa mga gilid kang highway. Si Saro, asenso. Baka kulang pang asenso, gusto pa magpara-asenso. Alam na this. Kaya ba na ko rin isalado tinigal si Aye Camarote, ako po si June Bernas. Sinimaring kita till 7 o'clock nin pag-aaga. Urulayan tala mga si mga nakalihis na mga aldaw ng mga bareta, asin si mga pinag-uurlayan ng mga issue mo dyan sa lado lokal, nasyonal. Sa nasyonal, mainit na ang politika. Si Vice President Sara Duterte, si Senador Bungo, si Senador Bato de la Rosa, nagmiriting na. Actualmente, si Bungo sa kasi Sara, may diferensya. Pero no choice kumbaga sa oposisyon ko niyang kang administrasyon, dapat magkasaro sinda. Magkasaro sinda sa lado kan oposisyon. Sabi nga rin kasi iba, mga Davao group ngayon yung oposisyon.
para sa mga plano sa politika kontra sa administrasyon. Nagluluwas na ngunyan ang tunay na motibo, ang tunay na mga rason kung taro si Duterte nag-resign bilang Defense Secretary kan Department of Department of Education DepEd. And speaking kan DepEd mga tugang, kan sarong aldaw si Secretary Sani Angara, si dating Senador Sani Angara, nakaresult naman po sa Commission on Appointments. Aram niyo kung isa nag-move na dahil na po magpapalaho yun ang paglusot ni Angara sa CA, harayo sa ginigibong pagkisa sa ibang mga appointed kang Palasyo Malacanang, sa mga may interim appointment halos sa Palasyo Malacanang bilang miyembro kang gabinete. Si Angara halos 5 minutes na matapos na i-move ni Congressman Elry Villaferte, na majority floor leader kada Commission on Appointments, na dahil na pagpataramon pa si Angara. Aprobara na, ilusot na ang konfirmasyon gani sa plenaryo bilang DepEd Secretary. E di yan po uyunan man kan si iba mga biyembro, ang CA kay mga kumpuesto kan mga kongresista, mga senador. Halos majority kan mga biyembro kan na Senado kabali po sa CA. Pero si Congressman Elry Villaferte, na binarepresentar kan na House of Representative, siya po ang majority floor leader. Kumbaga siya ang nag-mumusyon, nag-move, kung ang sarong appointed, aaprobaran ang konfirmasyon sa partikular na posisyon na sa iyang kakaputan sa ahensya na sa iyang kinababalihan. Kaya, bako naman pong bago baga ang relasyon kan Angara sa Villaferte, magpun pa sa mga amaninda, si LRB, asin man si dating sindipuntong Senador Edgardo Angara, sinda kato ang magpartner sa LDP, Laban ng Demokratikong Pilipino. Yan, si LRB saka si dating senador and dipuntong senador Angara, ama ni DepEd Secretary Sani Angara. Yan. Ang DepEd gunyan, may mga pagbabago na naman na ginigibo. Para po sa kapangalan ka mga teachers, ka mga estudyante, si mga policy na ipinautob kan si Duterte ang DepEd Secretary na tinanggal, ibinabalik ni Angara. Halimbawa, itong mga nakapaskil dyan sa loob ng mga classrooms, na pinataranggal, nakabalipan sa mga learning materials kasi mga estudyante nakadukot sa loob ng mga classrooms, na pinatanggal ni Duterte na nagsamok na da. Yan po pinabalik ni Angara. Haloy natudan na may mga nakadukot sa mga lanob, kan mga school rooms, para po sa dagdag kaaraman pag-aadal ka mga estudyante. Pinatanggal yan ni Duterte, yan pong mga learning materials na yan na visible sa mga estudyante, dawa iko silang klase, pinapabalik ni Secretary Sani Angara kan Department of Education. Tama-tama man, si gobyerno nag-anunsyer na kan dagdag na benepisyo para po sa mga teachers, partikularmente ang silang retroactive na sweldo. Tayo trans inyo, ang unya pong 2024, pigsugo na kan Palasyo Malacanang, and pigbadita na po kan DBM para po si karagdagan na sweldo kan mga teachers niya to sa public school partikularmente. Kaya mga teachers, dahil naman gibon makahirakan sa dirita, aram tama na halangkaw ang sweldo. Aram do mga tugang, ang teacher sa kapulis, mayong pagkakaiba. Mayong pagkakaiba. Ang mga teacher kaya, lalo na kung yung pigalauman kan si pamilya, karibay kan pag-eskwela rinda and pagtapos sila ang piglalauman minsan kan sa ilang mga magurang. Yaon dyan si pagpapaharong, pagsuporta sa mga tugang na naipatapos sa pagklase. Kaya ang ginigibo ka mga teachers, mga tugang, ini man ang mga abang-abang ka mga lending institution, lawa mga bangko, ma-offer ning opera ning utang
pautang si mga teachers, ano? Housing loan, o GSIS, ano pa, mga bangko, yan. Tatakunan man si mga teachers, ano? Ang pinaka minimum o maximum 500,000 pesos. O, ano pa matatala sa teachers? Ano pa ang ilang take-home pay na piglalauman kung puro sa na pambayad sa utang ang mga teachers. Kaya kung iisipon, ang entry level ka mga teachers, bastante na. Ano? Pero huli nga ni kan sitwasyon, kondisyon kang buhay, kan mga teachers, nakaraklan mga breadwinner, yan, nagkukulang-kulang talaga. Dinuli kan lubog sa mga utang. Parehas mga pulis. Ano? Hindi mo mga pulis, bako mga boss, kaya si iba nag-engage pa kung ano-ano mga illegal na aktibidad, extortion duman, dawa sa illegal na droga, dawa sa ano man ang mga kaso na pwedeng pagkakwartahan ginigibo. Nilulit ang pulis. Mayo pa kaning ID sa PNP. Pagkaluwas-luwas na ng trading, sigurado na sila may sweldo. Dalagan tulo sa pag-utang. Carloan, yan. O, ang usong ko dyan, Carloan. Hilingaan mga headquarters kan PNP. Mga city police station, mga municipal police station, baging an provincial police office, ang kampo. Baging duman sa Camp Simeon Ola, sa Legazpi City, regional office kan PNP. Anas mga private vehicles ang nakaparada. Paano na mga compound Yaw na sa luwas. Yaw na sa mga pula, yaw na sa luwas ka mga kampo. Ka mga kampo kan PNP, an parada. O, yan po, anas yan sa pulis. Nagkaroon ba ka nisisitida na kung bayo kang bihikulo, kanto motor, ngunyan, four-wheel vehicles na. Four-wheel vehicles na. Aram rin ang diskubre. Nilulita si mga baguhan na pulis na nagluwas sa training center. Nabapuna kan sa idang deployment, mayo pa mga ID. Requirements sa pagkakarloan, nagpipireke, nag-i-engage sa mga nag-o-offer nin peking lisensya. Ako nindo yan, may mga pulis ang kapot-kapot, mga peking driver's license. Sa kasibutan na dapat makuha ninda ang loan. Lalo na ang mga auto na sa idang ginugusto. Taigwa na silang pang-amortization. Tas sinabagi ng biyembro ka na Philippine National Police. Ano? So sinasabi talaga yung mga tugang, tagarong gayo nga kumbaga pag sinabing pulis sa ka-teacher, garo pirming api-api. Pagabot sa benepisyo, sweldo ka na gobyerno. Pero depende ka sa indang lifestyle and sitwasyon ka sa indang buhay. Kaya minsan, daw bastante ng sweldo, sinasabing kulang pa mang ginaray. Kawasa, puro utang na binabayadang kinakaltas sa saydang 15 katapusan na sweldo. Sarong aldaw mga tugang, si Senate President Gis Escudero mga tugang nagsabi na dapat pag-adalan kan Senado ini pong pagdadakol-dakol ng mga holidays, official holidays, non-working holidays, na pagtigsumada mo equivalent na ning haros sarong bulan na mayong laog sa trabaho, huli kan mga holidays na para deklara kang gobyerno, para kasi mga regular national holidays, kadakol pa na dinagdag na mga executive order na pinapalos kang Palasyo Malacanang na mayong sa aldaw na ini, mayong laog sa eskwela, mayong laog sa trabaho, partikularmente sa lado kan mga taga-gobyerno. Ang parating na bibinipisyanan aktualmente kani mga holidays na iniyo na deklarado ka nasyonal, mga taga-gobyerno. Mga taga-gobyerno ang nag-i-enjoy na maray. Ninulita, permina sindang automatic, dahil man mabawasan na sa ng sweldo pag deklaradong holiday. Pero pagabot man sa private sector, sa lado ka mga empleyado, mga trabador sa pribadong sektor, luging-lugi man na maray. Dawa sinasabi kan Department of Labor and Employment na pag-holiday,
Ang sarong empleyado na maglaog, doble. Doble ang saydang sweldo kung sinda naglaog sa deklaradong holiday. Pero yan po, dahil man nasusunod. Dahil bibira, pipira sa naman nagsusunod yan, sa totoo lang. Sa partiman ka mga private sector mga tuga, magabat-gabat talaga, lalo na kung ang sarong negosyo, ang sarong private establishment, dahil man nag-i-income. Ano? Pero yan sa lado sa naka mga national holidays. Ano, araw ka National Heroes Day, araw ko yan na August, anong yan ang pirang nakabugtak sa kalendaryo mo yan? Dua. Harayo kaya iyang ko, bata ko. O basta yan ko yan, 21, itong Ninoy Aquino Day yan. Yan po si assassination kay dating senador Ninoy Aquino. Ang 26 ko yan eh. Tama, National Heroes Day, and 26. Harat mo na, confirm ron ta. Minsan, when kita, bibira kay mga grumdum. Ano niyo? O tama, National Heroes Day and August 26. So ngunyan sa August mga tugang, dua ang nakabugtak sa kalendaryo, 21 and 26. Pag 26, long weekend, ang 26 nagkatungod sa Aldo na Lunes. So 24, 25, 26. Yan parating pigasabing long weekend. Ang 21, Miyerkules, garo alanganin ibugtak ya Biyernes o Lunes. Garo may nabasa ko kayo na garo pig-eksakto naman sa long weekend. Anyway, yan sa mga national ko lang yan holidays. September, Guaman, November, lalo na si All Souls Day o All Saints Day. Yan. December, lalo na Christmas, New Year, kung ano pang karagdagan ng mga holiday dyan, huli sa pagtaon-talan sa selebrasyon kang Kapaskuhan si pagsabat kang bagong taon. Sa mga lokal, yan, iguaman sa mga lokal, mga deklarasyon maning foundation anniversary, fiesta, mga espesyal na aldaw, kansarong munisipyo, banwaan, probinsya, may mga komemorasyon, minsan deklaradong mga non-working holiday. Yan, yan, si mga deklarado yan. Case-to-case basis pa. Case-to-case basis pa. Fiesta. Kadakol yan. Fiesta. Si iba dyan, pig-silent na lang. Dahil nagpararibok, lawan dahil deklarado, kukonsinti na lang. Total ngayon, pistawan. Nasayang na naman si trabaho, nasayang naman si mga oras para sa mga piga-transaksyon sa mga opisina kang gobyerno. Kaya pag sinumada mo, pagkadakol-dakol mananggad. Pagkadakol-dakol mananggad. Tapos sa Kongreso, pagkatapos naman sa Senado, igwa pa mga pending na mga Senate bill, mga House bill o resolution na nagdideklara na iningayang probinsyang iningayang aldaw na nationwide holiday, non-working holiday, official holiday. Actualmente ining kaisipan diba sa Senado na pagkadalan ining pagkadakol-dakol na mga holidays mga tugang. Haloy ko nang nadawag ni sa kuyang amigo negosyante. Hindi ka tumping ka para sa rasambit niya. Paano nga mag-arasinso ang Pilipino? Puro ngay bakasyon, puro ngay holiday. Pag nag-aki nga si dahil malag sa trabaho may lay, kadakol, kaya ini sinasabi ni Senate President Escudero, ini mga sarumbulan na sumada niya ka mga holiday sa enterong taon, sa sarong bilog na taon, garo sobra pa, baka abutan pa kanin 2 bulan pag may mga holiday. Idagdag mo pa si mga suspension, kanselasyon. Pag may mga kalabidad, may bagyo, dahil may deklarasyon, may deklarasyon si mayor, si governor, mabaha, mauran.
Ay nako. Oh, kadakol ang mga holiday, ano? Kadakol ang mga bakasyon na dapat naging productive ko ang paglaog sa trabaho, kundi siyempre may mga dapat na sundo na lay, may magilibo. Kaya kung holiday, holiday. Pero trong ko, nag-enjoy ka na pero may mga taga-gobyerno. Ano? Sa private sector, pirming disadvantage, may advantage, sa lado ka mga employer, sa lado ka mga empleyado. Inapuntang disadvantage, ninulita, na-enjoy kasi mga taga-gobyerno si bayad ninda na laog dapat alagad holiday, pero sa lado kan private sector mga tugang, pirming may hesitant pag-abot sa benepisyo at sila nasa private sector. Ano? Disadvantage man sa lado kang employer, inulit kung masusog sinda, masunod pirmi sinda sa lay, pirming maobligar sinda magtaw kan mga sinusugo basado po sa mga nakapanaman sa labor code na papautob kan Department of Labor and Employment. Oras siya ko dyan, alas 6:25 rin pagaga, napagurulayan talaga ng mga bagay ng mga tugang, dinulita kaya baga ang Pilipinas, maugmaho na maray. Maugmaho na maray ang Pilipinas. Ano? Kadakol konsiderasyon ang gobyerno, kadakol ang mga bagay na dapat kuta naging produktibo kundi nasayang. Dinulita, may mga dapat na ipasunod araw ka mga holidays na ito. Kami kaya sa broadcast, dahil may yan nafe-feel. Ano? Tamayo man kami. Dahil man sa muuso yan. Ano? Yung bagay. Dahil man uso yan sa muya. Ano sulamenteng na-enjoy sa naman ka mga taga-broadcast pag Holy Week. Pag Holy Week, yung sa naman na kuya na-enjoy. Sa technical ganit. Dahil pa maintenance ko rin na yan. Yan ang panahon kasi ng maintenance. Magpinturang tower. Yan. Magkalikot yung mga transmitter, maglinig kan mga iba pa mga equipment, gadget, ano? Na day natawan dalan, uli kang araal daw na broadcast. Yan ang panahon sa lanida. Kami ba na mga announcer, mga reporters, yan. Dahil bang kami magsabing, oy, dahil kayo malago niyan ta holiday. Ano, halimbawa ako announcer, palihis, holiday. Dahil kita magtanog. Dahil man yan pwede. Kaya, tuod na kami kaya, pag pipiesta nga ni, si iba, enjoy ng maray, bururat na. Kami, nasa announcers booth, nasa field, para magatod yung mga coverage. Pero, yan po, ginigibo niya mo, hindi ulit yan pinili niya mong profesyon, yan pinili niya mong trabaho. Na-enjoy me. Kumbaga, passion mo yan, kaya okay lang. Pero duman sa lado ka mga empleyado kang gobyerno, kuminsan may mga reklamo pa. Holiday na nga din may reklamo pa. Sa iba pa mga private sector na minsan may nanaw pa kita mga pag-angal. Bueno, oras yato ko dyan, alas 6:27 ng pag-aga. Kumusta na si mga nakantabay sa FB Live? Good morning sa mga nakantabay sa FB Live ngunyan, sa BBS FM. Nakakunik ako halat mo na i-check nato sa tuyang Wi-Fi connection. Taray na rin nagtatanog. Ay, nako. Naghangi, sa tuyang ginagamit ko niya na, okay na. Ako nang bahala. Good morning kay Julio Cesar. Sabi niya, ano ko na. Good morning, Idol Jun, kumusta ka na po? Sana always kang okay pirmi. Pa-shout out kami digdi sa Lynn's Bakery, dyan sa Mabulo. Dyan po sa Barangay Mabulo, Naga City. Kay Lauro,
Ano ni? Alabaw na sa imong shout out. Nakikinig sa BBS, lalo na sa programa mo, Idol, pakilamasaban ang MNWD. Kung ngunyan makusog ang bulos kan tubig, dapat kayan kuanon ang mga payukan tulong ining, ano ni? Tapos gibuhon na lato-lato si Mayor, si Mungguso, si Bordado, ipadagos na kasinso. Ang dagos na mawala mulos ka tubig. At yan, may topic ako dyan sa Nawasa, sa MWD. Good morning kay Lauro Rivera San Jose, kay Yaya Absalon, kay Andy Lainesa. Good morning po Sir June, Sir Ayi, watching from New Zealand. Pambira international yan sa imong idol, ang mga tagahanga mo. Baliputon ang pag-aaga po. Shout out po sa Gabos na nakantabay sa 91.9 BBS FM. Asa ko yung amigo dyan sa partido, si Bern Pasa. Pasensya ka na pala na amigo, taday ka na reply ka sa nung aldaw. Pero idagos mo tong informasyon mo sa like ko na di broadcast. Good morning. Yan sa mga taga-partido. Sa mga taga-DPWH, good morning. Ano man ning DPWH? Kung kasano managod na nagburkasan ng klase, saka man MNWD, saka man nagkakarulot yan sa tinampo na sa kaulangan sa bulos kan trapiko. Hindi sila sa may parte ng libuton, ining MT Villanueva Avenue. Kung kaso rin timing si burkasan ng klase, saka man nagkakanot ng drainage canal dyan sa may Kairma. Grabing perwisyo na may ikaw pa rin intersection, may nagluluwas pa rin haling Mulabi. Maringa siya sa may Bagsay Sebris, tinahuba na. Ano una ka mo? Kan summer season, dahil inaresikaso yan, dahil ko maintindihan. Kaso rin mauran, saka nagtitirira ka ng mga drainage canal na ino yun. Pambira ni mga... Garo ba ng MWD? Sa totoo lang, panahon na grabing init, nag-aabot ka to si mga heat index, mga 42-50. Dahil kayong, si tubig. Dahil kayong problema si tubig. Ngunyan na nag-uran-uran na, sa kaman doon, Jesus Marosip, ano nangyari sa Metro Naga Water District? At yung babalikan tayo. And good morning sa mga nakantabay pa sa tuwi dyan sa Rinconada, Hilda sa Pusaw, good morning. Sa Quenis accounting kan BBS FM, i-check taan na account kan 99.9 WEBFM Kamsur sa mga parantabay dyan sa Rinconada area. Good morning kay Christine Agapito Llagas. Pabati po ring happy 57th birthday si Mama Salvi Agapito. Thank you so much. Yan. Good morning sa mga nakatutok mo dyan sa FB Live kan BBS FM kan 99.9 WEBFM dyan po sa Rinconada area. Sige, at yan mabalik lang kami. Mapadagos mo ang programang Good Morning Philippines. Anong feeling ay? Good morning Sabado. Sabado ba lang kita nag-inibanan kaya andila ko na ituod sa pagsambit kan na titulo kan programa. Sasanlian ko rin programa ginayo ay. Sanlian ko rin titulo ang pagmatikan iba pag kita nagkokomentaryong amay bakong good ang sendang morning. Good morning. Sabado. Good morning. Oras ko niya matugang alas 6:30 na po rin pag-aga. Marinaga sa mga amin nagsasaraot gunyan, sa mga talipapa, sa mga merkado, sa mga satellite market. Good morning. Sa mga parantabi niya ito dyan sa People's Mart, dyan po sa Barangay Libuton, dyan po sa may MT Villanueva Avenue. Good morning. Naga City People's Mall, good morning. Aram ko amati ka mga tenants, ka mga stallholders, owners, dyan po sa Naga City People's Mall, agrangay na maray. Agrangay na maray, huli kan nagwarak na mga paratsinda sa mga gilid kan tinampo na
Padagos na kinukonsinti na may plasada na papataw po ang lokal na gobyerno kanaga. Ano? Good morning sa Indo. Si iba dyan talagang problemado na. Kansay na mga arrears, kansay na mga kapital, ninulita maluyang ang benta. Saraw pa ang problema dyan sa sentro kanaga, parking space. Bakong friendly para po sa mga masaraod. Kaya agrangay na maraming mga negosyante. O dyan sa mga taga-Baaw Camarinesor and sa mga motorista na maagi dyan sa Banwa, utron taling announcement kan DPWH. May mga big schedule na mga road closure dyan mismo sa pinakasentro kang Baaw na inagihan, pasiring sa Iriga, pasiring sa Bui, as di ba pa mga barangay dyan po sa Banwaan, Cambao, Camarinesor. Ninulita may mga nakalinyara silang activity para po sa Kamuy-an Festival, ngunit na taon. Kaya sa maabot na August 14, isasarado ang porsyon kan Baaw Iriga City, Nabwa. Yan. Magpunyan sa may Angena Trading Baaw branch to corner Barangay San Roque, fronting the gate of Baaw Municipal Hall. Yan. August 14, sarado yan, 8 a.m. to 8 p.m. August 17, sarado 7 a.m. to 12 noon. August 17, kaparehong aldaw, sasarado naman 3 p.m. to 12 midnight. August 18, alauna ni maagahon, sunong alas 12 mataga sarado. August 19, 1 a.m. to 12 midnight. August 21, 3 p.m. to 12 midnight. And August 23, 7 a.m. to 8 p.m. Kaya naman sa mga motorista, inaabisuan na likayan ang sinambit na lugar sa mga partikular na petsang sinambit niya to para po na kayo maipit sa sa problema sa buluskan trapiko. Inaabisuan na maglusot sa mga available na rota kabali po ang Maharlika Highway, particularmente yung Baaw Nabwa Diversion Road para lusot naman sa Iriga, si mga mamanaog sa Iriga City. Maglikay dyan sa Baaw na sentro, tabay mga road closure dyan na schedule sa August 14, 17, 18, 19, 21, and 23. Bueno, ang sabi kang MNWD, Metro Naga Water District. Iba na nga ang meaning ka ng iba eh. Metro Naga Water District, Mayo na naman Water Digdi. Ang pignataong meaning yan eh. Mayo na naman Water Digdi, MNWD. Ang sabi kang MNWD, inidang sinasapo niya itong maluyang bulos kan tubig kunyan. Dawa tambak na mga water, mga pumping station. Resulta pa na ni kang El Nino. Day pa po na nakakabawi pag-abot sa percentage kan source kan tubig. Ngunyan, larakan si grabing init na pigatod kang El Nino phenomenon. Kanagdarikod ng mga bulan. Dawa nga nila nag-uran-uran na. Ngunyan, may mga baha na nga ni minsan, kulang pa po na ang spring water sources kan MNWD na pinapabulos po sa mga member consumers kari. Bakulang sa Naga kundi sa mga pagtarain na banwaan na may mga koneksyon sa Nawasa. Pero sabi ko nga ni garo nga ako bakong tamang rason yan. Maura na eh. Maura na. Nagigibo man ang MNWD ning paagi. May mga naka-line up na mga bagong pumping station para ma-augment ang kakulangan ng tubig o maruyang bulos kan tubig sa mga areas na talaga pong may mga oras na totally mayo talagang bulos ang gripo. Plus, ining na-discover problema kang MNWD ngunyan, nasaro pa sa nakakapaluya kang pressure kan tubig na nagdadalagan sa mga member consumers na itong mga ordinary member consumers, ninulit na kadako na nagagamit ng ngunyan yung mga water booster pump. Kada ako na nagagamit ng mga water booster pump. Balangan, kasi mga bakalan ng mga motor, yung mga pump, mga tangke ng tubig, di gisa na, gagawin nagkakaurubo sana. Nagkakaurubo sana.
Pero sabi kang MNWD, dahil man total, bentimpig babawal ini pong pagbuktak ni mga booster pumps na iniyo, dapat lang da itama ang koneksyon. Ang ipinagbabawal kang MNWD, si mga nakadirekta mismo sa linya after meters. After katong water meter, talaga may epekto ito sa pressure kan tubig, duman sa pinaghalian yan main pipe, kang kada koneksyon kan residential o commercial consumer. Igwa pa rin sinang ko yan. Igwa sinang pighaman na resolusyon o bagaman board resolution dyan na nag-i-explicar ka mga pagbabawal na iniyo. Kundi ang problema ninda, basahon ko, it's neither illegal nor prohibited. In fact, the use of booster pumps is allowed as long as its setup follows the proper installation. Ano daan no ipinagbabawal sa paggamit o operasyon ng mga booster pumps? Iyan si mga direktang nakatakod sa mga from water meter. May revised utility rules and regulations governing the operations of the Metropolitan Naga Water District as approved and adopted by virtue of Board Resolution number 72 series of 2022 provides for the prohibition and sanction of such violation. Section 5 and Section 27 of the revised utility rules and regulations provide that consumers shall unconditionally comply with these rules and that at no instance shall the applicant install a booster pump without a cistern tank or any point of juncture in the entire length of the service connection before and after the water, including the utilization thereof and any in-house piping installation. Moreover, Section 28 of the revised URR provides for the sanctions and penalties for the improperly installed booster pumps. May penalty. First offense. First and final written warning. The customer is given 1 month from the date of apprehension to affect the necessary installation changes. Second offense, sabihin, kung sala si pagkatakot, tinatanggal mo sa rambulan na i-correct si tamang installation. Second offense, water service connection shall be disconnected and the consumer shall be required to settle the following fines prior to applying for reconnection. Sa residential, ang penalty 5,000 pesos, commercial, industrial, 10,000 pesos, commercial A, 8,750 pesos, commercial B, 7,500 pesos, and sa commercial C, 1,250 pesos. And sa third offense, water service connection shall be disconnected and the office shall file a case against the customer in the appropriate court of law as well as the imposition of the following fines. Residential 10,000, nagtara lang na, third offense na yan. Ang problema mga tugang, malinaw din sa sendang revised utility rules and regulations at mga penalty, mga pagbabawal, mga prohibition. Ang problema nila, ang enforcement. Kasabi ni Gilbert, good morning kay Gilbert. Ay, dahil na, kung kumustahan si Gilbert. Kumustahan ko lang si Mrs. Albero, si Ellen. Good morning, Ma'am Ellen. Taga ron nabasa si post ko ni Ma'am Ellen. Garon, nakikisimpatiya sa ko si Ma'am Ellen. Sabi sa ko ngayon na, I feel you. Maluwi ang bulo sa harong. Pero sabi nga ni Gilbert, ang problema ngayon, June, ining presidente kan board kan Metro Naga Water District. Ang problema ngayon, mayo nga kaming power na magkondusir nga ng inspeksyon, sa mga residential area o sa mga residential na may pagduda na nagagamit ka ng mga illegal salang pagkaka-installer ka mga booster pumps na iniyo na saro sa pinutulong rason kung tanong maluwi ang pressure kan tubig. And bayo talaga totally minsan may mga oras duman sa mga regular, mga ordinary member consumers. Ano nga kung maray ka yan? Naggibo ka mo ni mga rules, mga regulations niyan sa MNWD.
maliwanag si mga patakaran nindo. Paano ang imposisyon nindo kayan? Nangon yan, kadako ng aram ta nagagamit na mga booster pumps na niyo. Si iba nagsurunod, si iba dai. Anong maringao kayan? Kaya ang gigibunda ninda, badulok sa sanggol ang panlusod kan siyudad Ganaga, para magpa-sponsor ng sarong resolusyon o ordinansa, para ma-enforce ini po mga pagabaw na niyo sa pagkatakod ng mga booster pumps na sa laang installation. So, iyan ang problema. Iyan ang problema. Imagine mga tuga ka, August pa lang yan, minamati tara. Ang problema sa bulos kang tubig, dawa sa na lugar, sa area coverage kang nawasa. Maabot ang Septyembre. Aram tamang baga kung anong pangaipo sa tubig, ninulit kadako ng bisita, kadako ng pangaipo sa tubig. O saro sa mga pinagilin na problema ni kang MNWD. Saro pa sa sinasabi nindang rason, dawat na hamada mga pumping station, dayan pwede mag-operate. Taigwa pa lang agi ng mga approval, mga clearance, kung ano pa mga permits. May mga sinambit siya mga agency, mga control corporation na napapandungan ang mga nawasa at mga water district. Dahil ngayon pwedeng magbuyan. May mga requirements ngayon dapat na ma-comply bago ngayon tugutan niya na mag-operate. Dawa ngayon kumpleto, ginastusan na yan na kang MNW, di pwedeng mag-operate kung pa yung mga clearance o permit. Alin ngayon duman sa taas. Libawa sa luwa. Pag nag-operate man nga yan, namayo pa kan mga permit na tinataon ninda, halangkawon nga ang penalty kayan. Ang penalty pati na mga tugang, pag nag-operate ng mga pumping station na mayo mga permit, ang penalty per kuyan, per cubic meter. Per cubic meter. Kung ano ang naproducer na tubig kan mga pumping station kayan, per cubic meter daan kuyan penalty na babayadan kang water district kung mayo pang permit o clearance ang pag-operate kang pumping station. Pero yun nga sinasabi ta. Yun na sinasabi ta. Diyan sa MNW, patos yung mga kontrobersiya. May nagparabara yung mga property. May kinarasuan nga na dyan ng mga taga-MNWD. Kung ano mga maayo man pakinabang ng mga pigparag taragamahan ng pundo ng mga project na harayo man sa pakinabang ng mga member consumers. Sa convenience kan mga operasyon ninda. Dili kay makasalaga aram taman. Aram ta. Kung ang mga existing na mga pumping station yao na, existido nga rin, siyempre yao na. Dadagdagan mo rin saro, 2, 3, 10. Piraman ang mga subdivision digdi sa Siyudad Ganaga, mga bagong subdivision, mga locos, mga high-end mga subdivision sa Naga, ang nagpupuna kan sa indang operasyon, nagpupuna kan sa indang homeowners. Saan makabit yung tubig yan? Siyempre, duman sa mga existing na linya, pagdakol na mga residentes yan, pagdakol na mga nag-i-start yan, siyempre may konsumo na yan. O duman yan sa mga bagong subdivision na mga residential area. Idagdag tapas si mga darakula, mga edipisyo, mga high-rise. Mga high-rise. Na siguradong naggagamit na rin mga darakula, mga water pumps para na isin na po mawaran ng tubig sa ilang mga tenants dyan. Mga commercial establishment. May nagbukas naman sa nung Sopestro sa Siyudad Ganaga. Yan, bangay po naman ng tubig. Talaga pong apektado si routine kan tubig na dahil man nagbago ang supply, mababawasan yan huli ka mga bagong mga consumers, kapag bagong nagkukonsumo ng tubig. Kaya dapat isipon si mga masunod siguro kang MWD. Ayusun ang source ninda. Abo man nindong isa pribado. May mga nag-aansyas na isa pribado. May nahiling na potensyal na pagayunan ng serbisyo sa lado ka mga member consumers. Dapat din ang piga-antisipar ta.
Ini nagdadagdag taon-taon ng mga konsumidores sa laog ka sa dong coverage area. Nakamumpi kilauman na source kan tubig kan sa idang daily operation dawa sa residential area. Ano? Parehas manggang kasuray ko to. Ano to may mga trip up. Mga unscheduled na mga power interruption. Gawasa, abang lugar, loaded na, aram tamang baga, paano nakokontrol ang kuryente. Depende sa capacity kan transformer. Ano? Pag si transformer, sobra naman si capacity kan sinagagamit, talagang makulap yan, matrip up yan. Ano? O dapat kini, dahil na hinahalap na magkaigwaning problema. Dapat ko ta, bako ng case-to-case basis na apo ng oy, kasuray ko. O, sailing me, dahil na kaya kan transformer, ano akong ribayan nindo yan? Ano? Parehas man sa MNWD. Aram tama na nagdagdag ang consumers, dapat ini ang pig-anticipar ta. Hindi mga rason nindo iniyo, ngunyara sa naman ni nagrulos mga rason, hindi ta talaga makamumagi ni po. Dahil may man pigya susukol sa idong kakayahan, arami man ang mga margin dyan, maurag, madunong, ano. Kundi siguro, yun nga na yan eh. Pag abot sa koleksyon, istrikto kita. Pag abot sa koleksyon, pag kita pinutulan, tada kita nakabayad sa duwang bilta, ang consumers, magiginibo. Ano? Gabos, pirming dihado ang member consumers. Pag-abot sa bayadan, pag-abot sa paruto na serbisyo, ang consumers ang pirming pirming lugi. Ano, lugi sa pagbayad, no choice, mabayad ka, imbes na maputulan ka. No choice, dahil ka magamit, na yung bulos. Ano? Kaya siguro inang ko yan, inang ayusun kang MWD. Ano? Sa kasarupa, sa nung sa naghihiling ko, ano yan mga bago din pumping station, talagang sa ilindo makaka-augment yan o may papaboran sa naman. May naka-history kayo sa kuya eh. Kung minsan na mga pumping station kan nawasa, garo selected, may gustong paboran na mga personality, digdi sa naga. Kaya binubugtak ang pumping station para may makinabang direkta. Inda ko kung totoo yan. Pero yan eh, arungon yan. Kumusta ang bulos kang tubig yan sa Indo? Paki-shout out lang sa tuyong programa. Kung kumusta ang bulos kang tubig yan sa lugar Indo. Aratyan ka yan. Kasubago nga ni, Sabado mo dyan eh. Kadakol marang labang mo dyan. Kadakol marang labang mo dyan. Kadakol ang Kadakol na pati mga wasingan mo niyan. Kadakol na mga laundry shop mo niyan. Anas tubig kang ginagamit ka yan. Good morning kay Edwin Turiano. Good morning kay June Bahada. Good morning kay Arnel Malaga. Good morning Sir June. Shout out po sa pamilya Perez, Kamburong-Burungan. Makusugon po ang radyo nininda, nakatunin po sa imong programa ng na pag-aga. Thank you kasi na pagkantabay sa mga parantabi niya dyan sa Banwaan, Kanda, Bilaor, Camarines. Bueno, 1 minute na lang before 7 o'clock yung pag-aaga. Alas 7 mga tugang, babreak lang kami, mapaaram na ko sa programa ini. At yan, babalik kinari ko para ito sa mga baretang probadong serbisyo. Kada ako naman mga update ko yan sa Kamsur. Ang mga programa, mga proyekto kan Kamsur na nag-aatod ng mga basic services talaga pong sustain. Yan ang sinasabing may continuity, bakong pampolitika, bako sa ng pang-eleksyon, kundi dagos-dagos, dinadagdagan pa. Kalsarong aldaw, yaon si Gitari Gatchalian. Yan ang sinasabi tang bintahi, kan ika may an kapitulyo, may kasurug duman sa taas. Arog kay Congressman Elry Villafuerte. Hindi ang sinasabi ta parating dakunao na maray ang impluensya ni Congressman Elry Villafuerte mga tugang bilang majority floor leader kan Commission on Appointments. Hindi nga, sige ang baralik-balik mga sekretary di sa Kamsur, ka mga cabinet members, naghatod ni mga tabang, mga serbisyo, ayuda sa mga taga-probinsya. Dinulit iyan ang balos mga mga sekretaryong iniyo
sa mayong kaulangan na pagkakalusot din na duman sa commissioner appointments. Yan ang tunay na rasong kayan. Ano, si Secretary Gatchalian, pinambis nagbalik na sa Kamsur eh. Kasanong aldaw naman, yaon sa probinsya para panginutan tong redemption and information caravan para sa walang gutom 2027 para po sa mga beneficiaryo na mga TOs na maaprobitsar katong programa na tataan sila ng cash card na worth 3,000 pesos. Ibabakal nila sa mga partner retailers duman sa mga masustansyang pagkakan. Yan. And ganakol pa mga programa ang DSWD. Pati sa repositioning kasi mga ayuda pag may kalamidad, intact ang Kamsur. Priority. Sabi nga ni Governor Luigi Villafuerte, kuwel na yan, apod lang yan, text lang yan, text away lang yan, kasi Secretary Gatchalian, ang DSWD, automatic, may nakaposisyon ng mga relief para po sa mga taga-Camarines Sur in kaso may kalamidad. Ang DA, nag-uuran ng mga ayuda, mga programa kan DA para po sa mga paraumag kang Kamsur as inibaba. Maparam na muna ako. Thank you kasi ng pagkantabay sa pag-iribanan niya ito. Ngunit pong Sabado sa naman kita nag-iiribanan. Kaya thank you maray sa mga nagkantabay sa Rinconada area. Good morning kay Mayor Rex Oliva. Nagkaigwamang kayo pagkakaroon mag-ulay-ulay. Kanya on si Secretary Gatchalian. And na-update kita managod sa binukasahan ng Science High School dyan sa Iriga. And yan po madakuda sa tabang ni Congressman Migs and Congressman Elry Villafuerte. Ini pong Science High School kan Iriga City na kadako na po ang kundi limitado pa ang capacity ngunyan sikan sa mga classroom. Pero pag napuna na and maging operational na si bagong site na maging funded ka national government, ma-approve na ni ka mga taga-Rinconada area, bakul lang ka mga taga-Iriga, kundi sa mga adjacent municipality. Ang Science High School libre para po sa marina quality sa secondary public school diyan po sa Rinconada area. Thank you sa mga nagkantabay sa 99.9 WEB-FM Kamsur, sa 99.3 KM Kakampi Partido, sa 91.9 BBS-FM Naga, and siyempre sa Satuyang FB Live. Thank you, good morning. Ako po si Jun Bernas, once again nagsasabing good morning, Sabado. Good morning. Good morning, Sabado.